Sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Abiri ng Panginoon na tayo ay humayo at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Today we celebrate Ascension Sunday, that glorious event when the risen Christ goes up to heaven to take his place at the right hand of the Father. Today also marks the celebration of the 59th World Communications Day with the theme, Share with Gentleness the Hope that is in our hearts. May we be generous with the God-given hope that leads us to eternal life with him and his saints. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang itaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtarangan, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang
sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us bow our heads and let us pray. Gladden us with holy joys, Almighty God, and make us rejoice with devout thanksgiving, for the ascension of Christ, your Son, is our exaltation. And where the head has gone before in glory, the body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, for Luke, the ascension marks the end of Jesus' appearances to the apostles after rising from the dead. Before disappearing from their sight, Jesus commands them to preach the gospel to the whole world. A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen, he presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, It is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly 2 men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you in heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. All you peoples, clap your hands. Shout to God with cries of gladness. For the Lord, the Most High, the awesome, is the great King over all the earth. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne amid shouts of joy, the Lord amid trumpet blast. Sing praise to God, sing praise. Sing praise to our King, sing praise. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. For King of all the earth is God. Sing hymns of praise. God reigns over the nations. God sits upon his holy throne. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. On the second reading, Christ ascends into heaven to intercede before God on our behalf. Since we have a great intercessor in heaven, we can approach the Father with absolute trust. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians.
Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call. What are the riches of glory in His inheritance among the holy ones? And what is the surpassing greatness of His power for us who believe? In accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead and seating Him at His right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things beneath His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Go and teach all nations, says the Lord. I am with you always, until the end of the world. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in that city until you are clothed with power from on high." Then He led them out as far as Bethany, raised His hands and blessed them. As He blessed them, He parted from them and was taken up to heaven. They did Him homage and then returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple praising God. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga kapatid na OFW. Ang pulang laso na ito ay laging pagpupugay namin sa inyo. Salamat sa sakripisyo niyo para sa ating bayan at para sa inyong mga kanyang pamilya. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang eksena ng pamamaalam ni Kristo sa kanyang mga alagad at ng kanyang pag-akyat sa kalangitan. Sana napunan ninyo yung emosyon ng mga disipulo. Kaya nga, in-emphasize ko, with great joy. Meron silang matinding kagalakan. Di ba dapat
Pinagtataka natin yan sapagkat ang nangyari pamamaalam. Paanong magkakaroon ng kagalakan sa pamamaalam? Hindi nga ba't madalas ang pamamaalam ay characterized by kalungkutan, iyakan, nagpipigilan? Anong kagalakan? At kung titingnan pa po natin, iba yung pakiramdam siyempre kapag nandyan si Kristo. Kasi kapag nandyan si Kristo, walang problema ang hindi kayang harapin. Walang pagsubok ang hindi kakayaning solusyonan whenever Jesus Christ was around. Pero dumating na nga ang pamamaalam. Di ba dapat may iyakan? Di ba dapat may kalungkutan? Di ba dapat may pigilan? Bakit may kagalakan? Pag nilayan po natin muna ang dahilan. And hopefully, maramdaman din natin ang kagalakan na yan. 3 dahilan. Una, nagagalak ang mga disipulo sapagkat alam nila kung gaano katindi ang naging sakripisyo niya. Minsan may mga nagpo-post ng blessings na ine-enjoy nila ngayon sa buhay. Na unfortunately ay pinag-iisipan ng masama ng ibang nakakakita o nakakabasa. Iniisip o hinuhusgahan sila bilang mayabang. Kaya, hindi man lang makapag-react kahit like man lang, kahit heart man lang, hindi man lang makapag-comment, mag-comment, mambobola. Kasi ang totoong comment sa loob nila, yabang naman, nagkasasakyan lang, pinopost pa talaga. Yabang naman, nagkabahay lang, nakapagpaayos lang ng bahay, gumraduate lang, nakapagpag-graduate lang. Ba yan? Post naman, yabang naman. Yabang na ba yun? Fortunately, may mga magaganda namang mensahe coming from those people na mas nakakakilala dun sa tao nag-post. Yung mga komento like, proud ako sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Deserve mo. Enjoy mo, girl. Ito yung mga taong para sa kanila yung post hindi kayabangan, kundi pag-enjoy lang ng biyayang nakamtan dahil sa ito'y pinaghirapan. Deserve lang. Sinabi ko po ito sapagkat parang ganito ang damdamin ng mga alagad ni Kristo sa kanyang paglisan, sa kanyang pagpunta na sa kalangitan, sa kanyang pagkakamit muli ng kaluwalhatian dahil alam nila, lalo pat naging mas maliwanag na sa kanila, napagtagni-tagni na nila na si Kristo ay Diyos talaga. Kaya pala, nakapagpapalayas ng demonyo. Kaya pala nakapagpapagalik ano man ang karamdaman ng tao. Kaya pala, nakalalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya pala, nakabubuhay ng patay. Diyos nga siya! And then, they will realize lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Diba? Kaya natutuwa sila na siya aakyat ng langit kasi kakamti na niyang muli yung kaluwalhatian, yung kadakilaan na sabi nga ni San Pablo ay hinubad ni Kristo para lamang maligtas tayo. Parang yung damdamin natin kapag naghihirap, yung taong mahal natin, na alam natin ang dami ng naging sakripisyo para sa atin. Di ba? Kung minsan tayo nang magsasabi, okay na, sige na, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang mamaalam. Lalo pat naniniwala tayong may kalangitan. Sinasabi natin, okay, mga kapatid, ganoon ang kagalakan ng mga disipulo para sa kanila. Sige, Jesus. Sige po, salamat. Kami na dito. Deserve mo na yan. Yun yung una. Ang pangalawang dahilan ng kagalakan ay katulad din ng sa una, magkakadugtong itong tatlong ito eh. Pangalawa, hindi sila nainggit sa Kanya.
Madalas kaya hindi tayo magalak sa biyaya ng iba kasi naiinggit tayo talaga eh. Hindi ko sinasabing mga nainggit tayo dito, pero bigyan ko na lang kayo ng example na very in ngayon. Ang mga ilan ay nagulantang ang mga pedestrians at ang mga motorista sa Makati nang biglang may isang babae na lumabas sa kanal, sa Imbornal. Later on, pag-alaman na ito ay palaboy pala at yung kanal na yan ang kanyang ginagawang silungan. Na-trace yung babae yan. At nang matrace, binigyan ng 80,000. Kaya naman, maraming mga netizen ang nadismaya. Valid naman yung rason nila. Pero paglaruan na lang natin yung mga komento, ha? Sabi nung isang nag-comment, sana all. Sabi naman ng isa, anong klaseng gobyerno ito? Lumabas lang ng Imbornal yung tao? 80,000 agad? Yung iba naman sabi, makahanap na nga ng Imbornal. Nagkataon, gipit ako ngayon. Kaya, kanina, ganyan. Nagbabalak na akong matulog sa Imbornal. May expression tayo, pag inggit, pikit. Mga kapatid, nang inaakyat o umakyat ang Panginoon sa kalangitan, hindi nakapikit ang mga alagad. Dilat na dilat ang kanilang mga mata. Nakangiti sila, nagniningning pa ang kanilang mga mata. Sapagkat hindi sila naiinggit sa kanya. Hindi nila naiisip man lang, buti ka pa, makapagpapahinga ka na, buti ka pa, sarap ng buhay mo. Samantalang kami, maghihirap pa rin kami dito. Hindi ganun. Lalo pat napatunayan nila, lahat ng sinabi ni Kristo, totoo. Bago mamaalam si Kristo, anong sabi sa kanila? Sa John 14 verse 3, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Yun yung opening prayer natin kanina, di ba? For where the head has gone before, the body will follow in hope. O di ba sabi ni San Pablo, tayo ang katawan, si Kristo ang ulo? Pag nakakita kayo ng rehas, halimbawa yung rehas sa kulungan, pag naipasok nyo po yung ulo ninyo, pasok ang katawan ninyo, sigurado. Hindi po yung katawan ninyo, ha? Yung katawan ko. Yung normal na katawan, yung sexy-sexy pa. Yun. Kasi yung ulo ang may pinakamalaking buto eh. Okay? So, analogy lang nun. Opening prayer natin, for where the head has gone before, the body will follow in hope. Pumasok ang ulo sa langit, pasok rin ang katawan. Susunod tayo. Pero dapat mamuhay tayo ng ayon sa turo ni Kristo, ayon ang sinasabi sa pagbasa sa araw na ito. Ano yun? Yung ulo mabuti, katawan hindi. Manananggal yun. Hindi tayo makapapasok din sa langit kung gano'n. Kaya, nandun yung kagalakan ng mga alagad eh. Kasi alam nila, susunduin niya tayo. Ipaghahanda lang niya tayo ng matitirhan. Besides, yung ascension of Jesus can be considered as the grand opening of heaven for men. Bakit grand opening? Nasarado yan eh. Kailan? Di ba nagkasala ang unang tao? Sinarado ang paraiso. Binan ang tao sa paraiso. Nagkasala si Eva at si Adan. At mula noon, wala nang nakapasok ng kalangitan. Saan ngayon napunta si Abraham? Saan napunta si Isaac? Saan napunta si Jose in Old Testament? Si Jose in the New Testament. Yung tatay ni Jesus, yung tumayong tatay, saan napunta? Saan napunta si Daniel? Yung 3 Hebrew teenagers. Yung mga mabubuting taong namatay bago dumating si Kristo. Saan napunta yon? Hindi sa langit. Kasi nakasarado langit. Saan napunta? Ewan ko.
Basta hindi sa langit. Pero ang sabi ng mga Hudyo, the place of the dead. Oh, ito yung sinasabi natin. Lalo na sa Tagalog. Oh, sa English, He descended to the dead. Oh, di ba? Sa Tagalog, nagos na kinararoon ng mga yumao. Sabi ng mga matatanda. Yung boses nila ganon. Baka na-overlook natin yun. Mahalaga yun. Nanahog si Jesus sa kinaroroonan ng mga yumao para sunduin si Abraham, yung mga mabubuting tao na namatay noon bago dumating ang Panginoon. Sarado ang langit. Sinundo niya sila para sabihin, bukas na. Bukas na mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon para sa mga sumusunod sa Panginoon. Iyon yung pangalawa, dahilan ng kagalakan. Ang pangatlong dahilan ng kagalakan, hindi naman talaga nawala si Jesus. Mas nanatili pa nga sa kanyang espiritu. Kaya yung kapistahan ngayon, konektado sa kapistahan natin sa darating na linggo, Pentecostes, pagbaba ng espiritu ng Diyos. Hindi nawala, mas nanatili pa nga. Alam niyo, uso pala nun yung kapag may gera, yung mga general, yung mga leader ng bawat hukbo, pumupunta sila halimbawa, ganyan sa isang mataas na lugar para mas madali nilang ma-manage ang kanilang mga kawal. Marlon, doon ka! Cynthia, dito ka! Doon ka, pumorma! Sipatin niyo sila doon. Parang ganun ang nangyayari. Na ang Panginoon ay umakyat sa kalangitan and then assume authority, seated at the right hand of God. Hindi pag-upo yun ng tao natin, tulad ng ginagawa natin sapagkat ng Diyos ay purong espiritu. Walang puwet ang Diyos. Walang upuan ng Diyos. Yung pagluklok sa kanan ng Ama, having dominion over all. And then, mula noon, mas na-manage na ng Panginoon lahat ng kanyang mga tagasunod sa iba't ibang panig ng mundo. Bagay na hindi niya nagawa nung siya'y nagkatawang tao. Kasi limitado. Ako nga, pag may nag-iimbita sa akin ang lagi kong sinasabi, gusto kong sumama, gusto kong pumunta, gusto kong mag-bless, gusto kong magmisa. Paano ko hatiin ang sarili ko? Limitado. Parang ganun si Kristo. Mas lalong ganun si Kristo. Pero nagbago ang lahat na ngayon. Nang siya'y naluklok na sa kanan ng Ama. Kasi mas na-manage na niya tayo. Mas na-manage niya ang kanyang mga disipulo. Kaya nga kung tutuusin, mas maraming nangyaring mabuti kumpara si Hesus Kristo, nang magkatawang tao siya, mas maraming nangyaring mabuti nang siya'y pumunta na ng langit. Hanggang ngayon. O hindi nga ba't nang pumunta ng langit si Kristo, mas lumawak ang sakop ng simbahan. Kasi ang mga disipulo, pati na rin tayo ngayon, nagagabayan niya, sabay-sabay, kahit saan, kahit kailan. Naintindihan po ba ninyo? Kaya yun yung source ng kagalakan. Hindi talaga nawala, mas nanatili pa nga. In connection with this, sasabihin po sa atin, sa letter to the Romans 8:34, at sa letter to the Hebrews 7:25, na sa langit, ang Diyos, ang Panginoon natin, bilang dakilang pari natin, ay laging nag-i-intercede, nagdarasal para sa atin. Pag sinabing laging nag-i-intercede, nagdarasal para sa atin, iniisip lagi ang kapakanan natin. Iniisip lagi ang kabutihan natin. Iniisip lagi ang pinagdaraanan natin. Let that sink in. And for that to really sink in, let me remind you of this. Sinisigurado ko sa inyo, lahat ng mga blessings na meron tayo, kasama na lahat ng mga problemang nalampasan natin, kasama na lang lahat ng mga delubyo, aksidente, sakit, na wala tayo at nalampasan natin. Hindi pinaparanas ng Panginoon sa atin. Sinisigurado ko sa inyo na isa sa pinakadahilan niyan ay sapagkat mayroong nagdarasal para sa atin. Halimbawa, ang mga magulang, lalo tigit ang mga nanay, na laging nasa simbahan. Mga anak na ko, sinasabi ko sa inyo, kung sino-sino man ang mga nakakasama ninyo, mas nakakasama ninyo kaysa sa nanay ninyo, kung sino-sino man ang mas iniisip ninyo kaysa sa nanay ninyo, kung ano-ano man ang mas pinagpapahalagahan ninyo kaysa sa mga mothers na konektado sa relasyon sa nanay ninyo,
ang nanay ninyo. Kaya kayo may mga blessings dahil pinagdarasal kayo ng mga nanay ninyo. Araw-gabi. Pinagtutulos ka ng kandila. Dinadasalan ka. At sa tuwing siya yung magdarasal, inuuna ka bago ang intensyon niya. At ano man ang intensyon niya, kasama ka lagi doon. Ikaw ang pinakamahalagang intensyon niya. At kaya natin patunayan ito because the Bible in many instances recognizes the value of intercession. Pero hindi na natin itatakil sapagkat habang aking sermon, ang gusto ko lang ipunto ay ito, na sa lahat ng mga nagdarasal sa atin kung bakit tayo nakakakuha ng mga blessings at kung bakit tayo nasasalba at nakaka-move on through and from our sufferings. Huwag natin kakalimutan na may Panginoon tayong nagdarasal para sa atin. Sa gayon, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na walang nagdarasal para sa iyo. Hindi pwedeng mangyari yun. Kasi ang Panginoon, laging iniisip ang kapakanan mo. At aminin natin na kung pamimiliin tayo ng isa lang, kahit isa lang dapat, isa lang na gusto nating magdasal sa atin. Sino pipiliin natin? Hindi ang nanay natin, kundi ang Panginoon natin. Na kung magmahal sa atin, ang sabi niya, higit pa sa pagmamahal ng isang ina. Let that sink in. Paniwalaan mo yun, iniisip ka ng Diyos. Pinagdarasal ka ng Diyos. Ito sana ang hiling nating biyaya upang yung kagalakan na naramdaman natin ng mga alagad, in our celebration of today's solemnity of the Ascension, maramdaman din sana natin ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat ngayon sa aming mga naging pagninilay. Ngayon, mas napatunayan ko at mas nagsisingkin sa akin na hindi ko po pwedeng sabihin na walang sino man ang nakakalimot sa akin. Walang sino man ang hindi nagdarasal para sa akin. Ngayon, more than ever, dapat kong mas paniwalaan na hindi mo ako kakalimutan, na hindi ko po pwedeng sabihin na nalilimutan na ako, na wala nang nagmamahal at nagdarasal at nag-iisip ng para sa kapakanan ko, nakakaintindi ng pinagdaraanan ko, sapagkat may mga taong nagdarasal para sa akin at higit sa lahat, nandyan ka, O Panginoon ko. Tulungan mo akong mas panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan natin niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
may nagdarasal para sa iyo. Pinagdarasal ka ng mga magulang mo. Buhay man o hindi na. Buhay man dito sa mundo o buhay na nasa langit, nasa kabilang buhay. Pinagdarasal ka ng mga taong nagmamahal sa iyo. Pinagdarasal ka ng Diyos. Siya mismo ang pinaka-nakakaalam ng pinagdaraanan mo at pangangailangan mo. Siya mismo. Manampalataya ka. Kaya hindi po pwedeng pabayaan ka niya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Entering heaven, Christ appears before God on our behalf. We pray to you, O Father, to pour forth your grace on us with sincere hearts and absolute trust. We pray, bless and keep us, Lord. Bless and keep us, Lord. God, our Father, fill our church leaders with the gifts of your Spirit, that they may carry on your mission of hope to all peoples. We pray. Bless and keep us, Lord. God, our Father, empower leaders of our nation with the promised Paraclete, that they may serve the world with prudence and competence. We pray. Bless and keep us, Lord. God, our Father, inspire communicators, parents, and educators, that they may use wisdom and discernment in the use of media, since their decisions greatly affect young people. We pray. Bless and keep us, Lord. God, our Father, may those who are engaged in the media recognize that they truly are stewards and administrators of an immense spiritual power that is meant to enrich humanity. We pray. Bless and keep us, Lord. God, our Father, may our departed loved ones come and dwell in your presence forever. We pray. Bless and keep us, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for the healing of Ate Lerma, Remy, Teresita Garciliano, Teresita Villacorte, Sister Terry, Roger, Julie, Juliet, Alona, Leoncia Guevara, Saruti. Let us pray to the Lord. Bless and keep us, Lord. Loving Father, as we rejoice in the ascension of your Son, Jesus Christ our Lord, fill us with hope in this life. May we be your faithful witnesses now until the time we join you in heaven forever and ever. Amen. Offertory. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta. Ipagpunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Tayo'y sumigaw sa galak,
kasabay ang mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ang mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Purihin ang Diyos, siya'y awitan, ang Diyos ang hari ng lahat ng mga bansa. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ang mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ang mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ang mga trumpeta, ipagpuni natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan.
sagisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basahan upang sa iyo'y maging kakinabang. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basahan upang sa iyo kami makinabang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for a good and the good of all his holy church. O God, whose only begotten Son, our high priest, is seated ever living at your right hand to intercede for us, grant that we may approach with confidence the throne of grace and there obtain your mercy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For the Lord Jesus, the King of glory, conqueror of sin and death, ascended to the highest heavens as the angels gazed in wonder, mediator between God and man, judge of the world and Lord of hosts. He ascended not to distance himself from our lowly state, but that we, his members, might be confident of following where he, our head and founder, has gone before. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith.
When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Miguel Arsenio, Josep, Dionga Maria Jose, Rito Ericso, Oreo Isca, Connie, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you.
mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us Peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually. Myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Niyakap mo ang kainan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, turuan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Umaasang biyaya'y makakamit ang pag-ibig mo sa iyong palad tanggapin, sumunong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Naghahanap sarili maihandog, tinawag mo naritong at tumugon, lingapin, bigyan ng lakas, mabuting pasto ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, niyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat
bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Panginoon, niyakap mo ang kahinaan kong taglay. Inulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan. Dinggin bawat dalangin, turuan ng pusong mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso. Ligayang tunay makakamtan kung Let us pray. May the gifts we have received from your altar, Lord, kindle in our hearts a longing for the heavenly homeland and cause us to press forward, following the Savior's footsteps, to the place where for our sake He entered before us, who lives and reigns forever and ever. Amen. Maupo muna po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina na ginagawa natin sa buong mga araw ng Mayo. Ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong isip, napalusog na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalilin.
dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong isip, napalusog, namulaklak, nanumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Regina Coeli Laetare, alleluia, alleluia, piaque meruisti, meruisti portare, alleluia, alleluia. Regina Coeli Laetare, chiacque meruisti, meruisti portare, alleluia. Resurret sit sicut disi, resurret sit sicut disi, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, alleluia, alleluia, alleluia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a
Clementes susperamus, Clementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, milos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matres Mariae corpus et anima, o dignum Filii Tuvi habitaculum efficimere retum, Spiritus Sancto et cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamus, eius pia intensatione ab instatibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magna et semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo kaming walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat sa ating mga kabataan at sa buong PPC, sa lahat ng mga nag-asikaso sa pakikipagtulungan din, siyempre ng Liturgical Committee para maging ayos at maging tagumpay ang pagdiriwang natin ng buong buwan ng pag-aalay ng parangal at bulaklak sa ating mahal na ina. Palakpakan po natin ang bawat isa. Salamat po sa inyong lahat, sa suporta po ninyo, sa mga tulong na binibigay po ninyo, kasama ng mga sumusuporta rin sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our home, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your